Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ipapalabas ko naman sa contradiction sa Biblia. Dahil sabi nila, itong mga maalam puno na wala daw contradiction sa Biblia. Ha? Para bang kumakain ka na ng ampalaya, sabi mo hindi mapait. Kasi nasarapan ka. Nasasarapan ka eh. Kahit mapait ang palya, sabihin mo hindi mapait. Masarap kasi. Ganun din eh ang Bible. Kahit mayroong mga contradiction dahil nasasarapan na sila sa paniniwala nila nga ito'y salita ng Diyos. Ha? Hindi nila pinapansin yung mga mali, contradiction. Dahil yun ang paniniwala nila eh, nga salita ng Diyos at hindi magkakamali. Parang kumakain na ng ampalaya, mapait. Pero sabihin wala, hindi mapait, masarap. So, pakinggan natin, tingnan natin kung totoo ba pong walang contradiction sa Biblia ng mga Kristiyano. Mabasa dito, Mabasa dito sa New Testament, Mateo 28, versikulo 8. Mateo 28, versikulo 8. The women hurried away from the tomb. Yung mga babae itong tumingin sa libingan ni Kristo. Afraid, yet filled with joy. Natakot, pero puno ng kaligayahan. And ran to tell his disciples. At tumakbo sila at sinabihan ang mga disipulo, mga apostolis ni Jesus. Okay? Sa Lucas 24, versikulo 9. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. Lucas 24:9. May sinabihan sila. Nagsabi sila doon sa 11, kasi si Judas nagpakamatay na, and to all others, at saka doon sa iba. So may sinabihan sila o wala? Okay. So titingnan natin naman doon sa Marcos, dito sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 8. Okay? Sinabi dito, trembling and bewildered, nanginginig at bewildered, nagtataka. The women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Nagsasalita sila o sinas, hindi sila nagsasabi kahit kanino man, kahit isa. Bakit? Dahil takot na takot sila. I will repeat. Marcos 16:8. Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone. Wala silang sinabihan kahit isa. Because they were afraid. Ang tanong, mga kapatid, may sinabihan sila o wala? Dahil kung babasahin mo ang Mateo, mayroon silang sinabihan ang mga disciples. Dito naman sa Lucas, mayroon silang sinabihan ang 11 and others. Lucas 24:9. But dito sa Marcos 16:8, wala silang sinabihan dahil takot sila yung mga babae. Tanong, contradiction o hindi? Pareho o hindi? Sige, lusot. Sige, hilutin ninyo. Dito naman, may nakakita ba sa Diyos o wala? Mabasa ito sa 1 Juan 4:12. No one had ever seen God. Walang kailanmang nakakita sa Diyos. Basahin natin ang 1 Timoteo 6:16. No man has seen or see God. Pareho sa 1 Juan 4:12. Wala talagang nakakita sa Diyos. Pero ang tanong, si Adam, si Eva, si Abraham, si Moses, nakakita sa Diyos o wala? Basahin natin dito. Araw pa, untong tutok siguro ito. The Lord appeared to Abraham. Genesis chapter 18, verse 1. Dito naman sa Exodus 33, versikulo 11, the Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to his friend face to face. Ang ibig sabihin, nakita, face to face
Di ba? Sabihin natin, debate tayo face to face. Nakita. Virtual debate. Nagkita pa rin. Pero virtual sa internet lang. Pero pag sinabi nga, magklase ang mga estudyante face to face, nag-symposium, nagdebate face to face, ibig sabihin talagang nagkita. Di ba ba? Okay. Na ang tanaw sabi nila, walang nakakita sa Diyos. Ha? Dagdag pa. Dagdag pa yung problema. Dito sa Genesis 3:8. And they heard the voice of the Lord, Adam and Eve ito. They heard the voice of the Lord, God, walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hide themselves from the presence of the Lord, God amongst the trees of the garden. Dihad, nagtago. Nagtago, bakit? Nakita nila. Nakita nila ang Diyos. Sinabi nga, nakita nga nila. And the voice of the Lord also, nakita nila walking and they hide themselves from the presence of the Lord. Nakita talaga ang Diyos. Dito, makita yan sa Genesis 3:8. Si Moses nakakita sa Diyos, face to face, nagsalita, nakipag-usap sa Diyos. Exodus 33, versikulo 11, si Abraham ay God appeared to Abraham, mabasa sa Genesis chapter 18 verse 1, pero sinabi dito sa 1 Juan 4:12, no one has ever seen God. Dito naman sa 1 Timoteo 6:16, no man has seen or see God. Saan ang tama? Sige, walang kontradiksyon, pareho, walang kontradiksyon. Hilutin ninyo mga kapatid ng maayos. Hilutin ninyo. Lagyan pa ninyo ng efficacent para maayos. Ang problema sa mga tao nga, pag nasarapan sa ampalaya nga may halong itlog, sarap. Hindi na mapait. Nawala ng pagkapait dahil nasa sarapan. So, mga kapatid, inshallah, pero mayroon namang tao nga nakakaintindi at gumagana ang utak. Pero sa mga taong fanatic, sa mga taong talagang luto sa pagkasisinungaling, ay sabihin niyo talaga walang kontradiksyon. So maraming salamat mga kapatid. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, mga kapatid, share.